Mahirap. Mahirap itong kukunin ng mga Amerikano dito, yung pagkuhan nila dito, kung wari balikatan, pero hindi yan ang tunay na pakay nila. Hindi ko sasakupin ang inyong kaisipan sa pamamagitan ng mga pananalita ko sa video. Ngunit hindi ko naman papayagan manatili kayong tulog sa katotohanan. Ang pangyayari sa ating bansa ay isang uri ng pagsuko ng soberanya, ng ating soberanya. Sa aking pananaw, ay mananatili tayong alipin ng mga dalawang superpower na ito. Ito nga yung China at saka US. Kailangan labanan natin ng ganitong uring paniniil. Bagamat hindi kawalan sa akin ang mga pahayag na ito, ang maniwala ay salamat, ang hindi salamat din. Alangan na maiyakan ko kayo para paniwalaan ninyo ako. Kasi napakahirap eh. May nag-message sa akin kasi na talagang nandito yung mga Amerikano sa Cagayan at nagkukuan eh. Nagdadala na sila ng armas dito. At yan, ang isa pang pinagtataka ko, bakit sinabi ni yung tarantadong Trump na isasara niya ang US Embassy dito? Anong dahilan? Kasi malalim yung kuan na yan eh, malalim yung kahulugan yan eh. Kung isasara niya, nangangahulugan, tayo lang ang makikipaglaban, hindi yung mga kuan na yan. Hindi nila tayo tutulungan. Eh anong silbi niyan? At saka yung pagpunta na Amerikano dito, sino bang gumagastos? Tayo din ang gumagastos eh, pera ng mga mahihirap yan. Kaya yung sinabi ko, yung pagpunta ng mga G.I. Joe dito sa kwan, yung G.I. Joe kasi yan ng mga military ng kwan eh, ng US eh, na mayroon silang nilulutong senaryo. Kaya nga ang sabi ko, bakit dito sa Pilipinas ipinadala ng US government ang mga Afghanistan kuno, mga Afghan. Ngunit sa katotohanan ay hindi yung mga Afghan eh. Yan ay yung kanyan, yung mga Taliban yan. Bakit nasabi kong Taliban? Kasi yung mga kagamitan nila sa panggera ay iniwan nila doon sa Afghanistan para masakop ng Taliban. At yung kwan na yan, upang mapamilyarize nila, masanay sila kung anong klaseng armas yan. Kasi itong kwan ng CIA na ito eh, na ang gawa ng mga CIA dito ay yung manmanan lahat ng mga kilos dito. Dahil nga dyan sa mga kayamanan ng Pilipinas na yan. Pagkatapos, yung pag nagkagera-gera tayo dyan, at saka sila pupunta, kung wari tutulong. Alam ko lahat ng mga trabaho ng Amerikano. Kasi yung gawain nila na may mga plan A, plan B, plan C, plan D, plan A, ganun din ang gawain ko. May kwan din ako. Kung sakaling pumalpak itong trabaho na ito, tatakbo ako sa plan B. Kung pumalpak sa plan C, ganun ang mga trabaho ko. Bakit nasabi kong Taliban ng mga yon? Sapagkat sadyang iniwan ng mga US. So ngayon, dahil sa ito rin ang dahilan kung bakit ang may mga armas silang inahakot dito. Kailangan unahan ko ito mga putang ng Trump na ito eh. Gago ito eh. Mantakin mo, nagsasalita di pa Jesus pa siya. Putang ina, sipain ko pa kayong dalawa ni Jesus mo eh. Talagang napaka-tarantado ito eh. Kaya nga sabi ko, oh putang ina mo. Yan ang sinasabi ko. Presidente ka ng Amerika, pinakamakapangyarihang bansa, ginaganyan lang kita. Oh, anong silbi mo? Bakit hindi mo ako sugurin? Oh, kung talagang kaya ninyo ako. Yeah. Pinagtatawanan ko lang kayo eh. Oh, sige, di gawin ninyo kung anong gusto nyo. Kaya yan ay nandoon sa kanyan eh. Sa airport doon, malapit doon kay sa bayan ni Enrile, yung Gonzaga.
Kaya kung totoong balikatan yan, bakit napaaga? Kasi natataranta na sila, hindi na nila alam ang gagawin nila eh. Bagsak ang ekonomiya nila eh, paano sila makikipaggera? Ganon din ang China, bagsak ang ekonomiya. Kaya ito ang inaasahan nila. Ngayon, kung sinabi nilang sira yun, sino ang gumawa? Oh, kasi nakita ko yung pagkakuan nila, katulad yung sa helicopter na kuan. Ang ginawa lang, pinukpok lang yung kuan eh. Ang pinukpok doon yung instrumentation lang eh, ng helicopter eh. Pagkatapos, yung mga gulong tinanggal lang. Kaya sabi nila sira, yung mga tangke. Pero yun, madaling ayusin. Kaya nga, walang niya itong mga Amerikano nito dahil kung nasaan ang Amerikano, nandoon ang kaguluhan. At ang masama niyan, ay mga Marcos din na nagpipinance ng gulo. Kaya nga sabi ko, pinayayaman nila ang Amerika katulad ng Boeing na yan, yung eroplanong Boeing. Ngayon, nalalantad na sila. Bakit dinala nila yung Boeing na yan sa China? Samantala, ang usapan yan, gagamitin ninyo yung kayamanan na yan. Kasi tatlo yung kayamanan na yan eh. Ulitin ko ito. Tatlo ang parte ng Pilipinas dyan. Pero itong Amerika na ito, nakikialam na yung unang parte ay gagamitin nila sa paggawa ng mga armas. At sa armas na, bawat armas na ma-develop, dapat may sirang Pilipinas. Pero hindi. Ang ginagawa nito mga maharlikang general na ito, mga siraulo na ito eh. Pupunta sa Amerika. Pagkatapos, tatanungin nila kung anong armas na ibibigay dito na na-develop. Ang gagawin naman ng Amerika, susuhulan na yung mga maharlikang general. Yan ang trabaho niyan ha. Susuhulan nila para wag nang bigyan tayo ng bagong armas, kundi yung mga junk, yung mga pinaglumaan, yun lang ang iaayos, yun ang dinadala nila sa Pilipinas. Kaya kumukwarta dyan ang mga maharlikang general. Yung pangalawang parte, kasi yan tatlo yan, Luzon, Visaya, Mindanao. Dapat tigi-tigi isang parte yan. Isang parte sa Visaya, ay sa Luzon, sa Visaya at sa Mindanao. Ngayon, yung mga bansa sa NATO, tigi-tigi isang parte lang. Bakit ang yayaman nila? Eh tayong tatlong parte, walang nangyayari. Dahil itong pangalawang parte na ito, ay ito yung pinagkukuan nila ng mga pagpipinance ng mga terorista sa buong mundo. Kaya yung mga Houthi na yan, yung mga yung Iran na yan, hindi ko pinagpapaniwalaan yan. Ngayon, ito ngayong parte natin gagamitin nila dito upang magkagulo tayong mga Pilipino. Hindi ba napakasakit yung ginagawa nila? Kung gagawin na, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Pera natin yan, hindi pera ng mga tarantadong Amerikano. Oh. Kasi kung pagpumunta tayo sa Amerika, ang daming cricketators na hinahanap. Kesyo, kailangan may lupa ka, merong kang bank account. Eh, yung mga tiga-ibang bansa, may pamasahe ka lang at may ticket ka na back and forth. Pwede ka nang pumunta doon. Oh. Ngayon, yung ikatlong parte, eh, hahatiin pa. At yung, kung na yan, yung armas na madidevelop, na imbes na dito dadalhin sa Pilipinas, dinadala nila sa Israel. Oh. Pagkatapos, yung parte ng Pilipinas, hahatiin, yung kalahati, mapupunta pa sa Israel. Pagkatapos, yung kalahati, yun ang mga ninanakaw nila dito. Katulad yung nangyayari doon sa, may nagsabi sa akin eh, na may nagsumbong sa akin doon sa Negros eh, na ina-assess na daw nila yung mga bahay-bahay. Bakit hindi nyo singilin si Marcos, yung BBM na yan? Dahil yung BBM na yan, ang laki ng utang sa Pilipinas, bakit si Villar hindi ninyo singilin?
Bakit yung mahigit na 1,000 na mga malalaking kumpanya ng Pilipinas hindi nagbabayad ng tax? Ganito lang kasi ang taktika nila mula nung ilinantad ko itong katarantaduan nila. Na kung wari, sa Disyembre magbabayad sila ng tax. I-deposit sa bangko. Pero hindi naman pupunta sa National Treasury yan eh. Kundi, pag kung wari, may record na doon, i-withdraw nila. Babalik ulit sa akin. Babalik ulit sa dito. Yung sa kanilang kumpanya. Kanya ng katarantaduhan yan. Eh, itong mga transportation na, Victory, yung mga lahat ng mga kumpanya ng boss, ay hindi nagbabayad din ng tax yan. Hindi ba yan? Dahil yung mga estudyante, may 20% na discount. Yun ang pinaka-tax nila. So yung senior citizen, 20% na discount, ganun din. Kaya nga sabi ko, bakit? Sino ba nagpatayo ng bahay? Oh, yan bang gobyerno? Oh, sino bumili ng lupa? Yan bang gobyerno? Kaya yan ang dapat kan. Kasi nagkamali si Dominguez eh. Yung Secretary of Finance eh. Nasabi niya yan. Kaya hindi nila alam. Ako nanonood lang. Tahimik lang ako. Pero pinag-aaralan ko lahat yan. Ngayon, mahirap magpaglaban sa lugar na hindi mo kabisado. Sino ngayon ang papatnubay sa mga Taliban? Ito'y nakabatay sa one world, one government, one religion. Kung ibabatay mo sa one world, pagkakaisahin ang lahat na bansa, ito sa pamamagitan ng GISARA. At ang kahulugan ng GISARA ay Global Economic Security and Recovery Act. At ang pinanggagalingan ng pondo ay magmumula sa Divine Wealth for Humanity. Ito nga yung sinasabi ko na kinukuha ni Irene. Pinaglalawayan ni Irene Marcos Araneta. Oh, yan ang pinaglalawayan niya na makuha dahil gusto niya ang kwan. Kaya ang tawag diyan kay Irene sa wikang Hapon, Madam Chucho-san. Oh, kaya nga liniligaw tayo eh ng mga yun nandun kay Ka Anton, liniligaw tayo na mariposa. Hindi mariposa ang tawag sa kay Irene Araneta Marcos, yung kupal na babae na yan. Oh, ang tawag dyan, Madam Chucho-san. Dahil si Marcos, yung kanya ngayon, yung emperor ng Japan, oh, emperor ng Japan na ay apo niya. Dahil yung napangasawa, may napangasawang Hapon, yung tarantadong magnanakaw na diktador na Marcos, na ang pangalan ng anak niya ay Michiko. At yung Michiko na yon, ang napangasawa ng emperor, ay commoner yun, tao ng Yakuza. Kaya nagkaroon ng US DEP yung mga treasury note dahil hindi lahat binigay ng Hapon dito. At ito may ito ang balak na hindi China, US ang manggigera sa atin, kundi Germany at saka Japan. Yan talaga, sinabi na sa akin yan. Germany at saka Japan ang gigera sa atin. Oras na bumagsak itong dalawa na ito. Tungkol naman sa one government, ito'y nakabatay sa NISARA, National Economic Stabilization Recovery Act, na pinanggagalingan ng pondo ay sa 1MDB, One Malaysian Development Berhad. Hindi ito sovereign wealth ng Malaysia, kundi ito yung kukunan ng Maharlika Investment Fund. Kaso hindi na nila magalaw dahil nakakuha ko ito, napigilan ko ito eh. Kaya yung ang ginawa ng yung mga tarantadong Marcos na yan at saka Tambaluslos ay kinuha nila yung PhilHealth, kinuha nila yung sa Land Bank, kinuha nila yung sa Development Bank of the Philippines, yung mga SSS,
GSIS, hinakot nila yung pera na yan. Kaya nga, ang sabi niya, kung ipapasuli ng Supreme Court, yung PhilHealth, magkakaroon ng shutdown. Eh, shutdown na tayo, hindi pa ninyo alam, shutdown na tayo. Walang tao, walang nakaupong presidente sa Malacanang. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Si Sara, sinasabi nilang makakabalik, hindi makakabalik yan. Kaya, pinagbibintangan nila si Marcos, ako sumulat ako sumulat sa ICC. Maski na yung pondo na United Nations, ay galing din sa pera ng mga may inheritance dito. Wala nga alamang kwan dyan Wala nga alamang mga Marcos dyan Dahil wala silang dokumento niyan. Ako meron. Pero ang dokumento ko, nakatago. Hindi ko linalantad yan. Dahil ang dokumento, dahil sagrado yan. Hindi mo dapat ipakita kung saan-saan dahil pagkaperahan nila ng mga scammer. Yan ang ginagawa ng mga Marcos para sabihin na sa kanila yung mga kayamanan na yan. Wala ni isang pera ang kayamanan ng mga Marcos. Sabihin ko sa inyo totoo, kaya hindi sila nagbabayad ng tax. Mga puta ng mga ito Kaya yung kung na yan, ito yung mga hulog ng mga sinanglaan, mga treasury notes sa buong mundo. Diyan napupunta sa 1MDB. Ngayon, pinalabas nila kay Jolo na kinurakot nila para sabihin wala ng pera, pero napakalaking pera yan nandyan. Maski kaya nga si Najib, yung Prime Minister ng Kwan ang sabi ko malabo yata ito, kako. Dahil, hindi nila kayang ikulong kasi hindi naman pag-aari ng Malaysian government yan Pag-aari yan ng Pilipinas. Ang bagay na ito ay inaangkin ni Trump. Iyan ang at upang wag magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng US at Pilipinas, ay may dinagdag na iba pa si Trump. Yung tarantadong Trump na yan. Ito nga yung Pisara. Wala namang Pisara At ito'y mapapasa iglesia ni Manalo. Putang ina nyo. Divine Well, pagkatapos, gumagawa kayo ng hindi tama. Kaya kung pilit ninyong mga INC na ipalaganap ang Batang Pulubi, wala naman kayong alam pagkatapos gusto ninyo angkinin yan. Wala kayong pakikinabangan na pera na magmumula sa Divine Wealth for Humanity at saka dito sa Sovereign Wealth ng Pilipinas. Sabihin ko sa inyong totoo, kung talagang sugo si Felix Manalo, may nalinis ba siyang daan? Bakit nagpapatuloy ang kasamaan? Puta, ang kakapal ng pagmumukha nyo mga iglesia, mga kupal kayo. Ngayon, maliwanag na papasok ulit tayo sa isang military na engkwentro. Magkakampi ang Taliban at Muslim laban sa mga maharlikang general. Karamihan ay kasapi. Ang karamihan sa mga maharlikang general na ito ay kasapi sa Iglesia ni Cristo. Dahil yan palalabasin nilang one world, one government, one religion. Ang palalabasin nilang one religion ay itong itong mga Iglesia ni Cristo. Putang niyo, paano ninyo ako makukunan? Akala siguro niyo pagkukonsensahin ninyo ko, magkagera man kayo, anong pakialam kung sino mamatay? Anong pakialam ko dyan? Pero yung mga kayamanan na yan, ay hindi mabubuksan yan, kahit anong gawin ninyo sa akin. Di ba bago ito? Ang pinag-iisipang revolusyon ay maaring sabihin, muli tinakda ang revolusyon. Kaya pilit na inuugnay ang mga salitang Duterte at Marcos na sinasabing sanay ng pagkadala ni Duterte sa Hague. Kaya ang bayan mapapasa critical na level. Magiging kawawa tayo dito. Kaya nga sabi ko,
Anong pakialam ng Amerika niyan? Kasi gumawa ng batas itong lihim na pinasa nila itong batas upang angkinin nila itong kayamanan. Eh, buhay ako. Anong magagawa nila? Oh, kaya ako, pinipilit nilang patayin. Eh, ako tatawanan ko lang kayo. Kahit anong gawin nyo. Hindi ninyo alam ang kalibre ko. Ang critical na ito na level ay sumasakla sa lugar ng kalakalan, pagkontrol ng mga military at ang mga wika. Hindi natin kailangan gamitin ng wikang banyaga. Yung English na yan. Eh putangin na itong mga politiko na ito, Englishan ng Englishan. Eh mga bobo naman yan. Oh. Englishan, nakala mo. Ito namang mga inutil na Pilipino, maski na minumura na sila ng mga nagsasalita ng English, pag natapos yung kwan, magpapalakpak pa. O di naman kagaguhan ng mga Pilipino. Kaya natatawa lang ako sa kanila eh. May sarili tayong wika. Ito nga yung Tagalog. Ito ang kailangan gamitin natin upang malaman natin na pag ginamit ito ay ito ang pasimula ng pagbawi ng ating kalayaan. Hindi natin namamalayan na makakahulagpos na tayo sa pagkaalipin ng mga Amerikano-China. Kailangan natin linisin ang mga dumi ikinalat ng mga magnanakaw na politiko, lalo na yung kwan. Kaya nga sinasabi ko noon pa, ang kwan dito, ang 666, yung sinasabing Antichrist, ay yang si Ferdinand Marcos. Dahil hindi nila nagawa yung kwan eh. Hindi nasabi ni Duterte yung salitang kwan eh. Rodrigo Idralin Duterte. Marami nakatutok sa kanya eh. O, paano niyang gagawin? Kaya, at isa dito yung master plan na pinagmamalaki ni Prinsipe, yung kahut-hutan dila ni Ka Anton. Ito yung gawin legal ang korupsyon. O, nasaan na yung mga nagnakaw ng kwan, ng malalaking pera? Lumalabas ba? Wala. Tahimik sila. Lalo na yung Gloria na yan. Ang liit na babae, pero pwede mo nga ilagay sa bulsita mo eh. Pero yung kwan nila, yung ninakaw niya, ay malaki. Oh, malaki pa sa kanya. Kailangan baguhin natin ang sistema ng gobyerno. Ipagpilitan natin ng gamitan ng wikang Tagalog upang ang lahat ng mamamayan magkaroon ng boses, lalo na ang mga mahihirap. Kasi sino ba nakakaintindi sa mga pinagsasabi nila? Wala. At hindi kontrolado ng mga politiko. Matagal na tayong pinaglalaroan ng mga magnanakaw na politiko. Kaya kailangan natin panatilin ang espiritu ng Pilipino. Kaya bakit pa natin kailangan? Hindi na natin kailangan ng mga namamahala sa gobyerno. Oh. Yung mga politiko na yan. Oh. Kaya nagkukumagkag sila dahil alam nila malaki ang mananakaw. Eh ano pa mananakaw nila? Eh lahat ng mga account ng mga politiko na yan, lalo na sa mga Marcos pinaprus ko yan. Frozen account yan. Sa ilalim ng pangangalaga ng US ay makokontrol tayo sa mga politiko. Sa China man ay ang makokontrol ay yung ekonomiya at maging pananalapi natin. Sa tulong ng dalawang bansa ito, babaguhin ang pangalan ng Pilipinas. Tatawagin nila na Maharlika Nation. Ay saan ba nagmula yung Maharlika na yan? Hindi ba nga sa Malaysia? O sa Indonesia? Yan ang kanyan. Yan ang balak nilang baguhin itong pangalan ng Pilipinas. Pero ang tunay na pangalan ng Pilipinas ay Mai. O,
papalitan nila ng Maharlika Nation. Kaya itong mga putang ng mga iglesia na ito, mga kupal na ito eh. Itong mga putang ng mga Maharlikan General, mga military dito, mga inutil yan. Putang ina nila. Kaya nga mayroong mapilindo, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Indonesia. Kailangan unawain natin itong bakit ang salitang muling pagtatalaga ng relasyon o ugnayan ay napakahalaga. Mahalaga ito sa level ng politiko at level ng ekonomiya. Yung mga armas na iniwan ng mga kano ay siyang gagamitin ng Taliban at saka Muslim. Kaya nga yung mga moske dito sa Luzon, may mga armas yan. At yan din sa mga bawat kapilya ng mga iglesia ni Manalo na sinasabing huling sugo ng Diyos. Ulol, putang ina nyo. Huling sugo? Paano naging sugo yan? Ang tanda, nagtayo lang kayo ng religion, huling sugo na. Putang ina niyan, sipahin ko pa yung Manalo na ninyo yan eh. Kaya ang mangyayari dyan, yung INC sa pananampalataya, yung Muslim sa pamumuno. Muslim ang mamumuno sa atin. Yung kaya ang one religion ay ang iglesia ni Manalo na kupal. Bakit hindi ninyo ako kan? Kaya pala pinapapatay ninyo ako noon tinatawanan ko lang kayo, pumutok ba yung baril? Ginamit ninyo MPA? Yung ginamit ninyong commander na MP para patayin ako, yan ang pinagbabantay ninyo sa paghuhukay ng treasure ninyong mga iglesia ni Manalo. Di Kristo kayo, hindi naman ninyo kilala kung sino ang Kristo. Ulol, utang ina nyo. Kaya, ngayon, kung magkagulo, kung wari, pupunta naman yung Amerika dito para sa saklolo. Kasi, itong putangin ng Trump na ito, itinago niya yung tunay na anak ni Marcos. Nasa Amerika yun. Bakit wala na yung kay Tantoco? Ngayon nalaman ninyo yung code ni Tantoco na sa akin. Hindi ninyo ngayon mabuksan. Kasi sinasabi ko sa inyo Diyan ngayon, kailangan malaman ninyo yan. At ikalat ninyo yan para malaman ng sambayanan na talagang magkakagera dito pero hindi sa pamamagitan ng China, hindi sa pamamagitan ng US na magkakalaban dito, kundi sa pamamagitan ng mga Taliban. At ang kakampi niya, yung Muslim at saka itong mga military dito. Kayong mga military, ano ngayon ang mangyayari sa inyo? Utangin nyo. Kaya, tinatawanan ko lang kayo mantakin ko, sinasabihan ko kayong mga inutil. Kayo nakikinabang ng mga kayamanan Kaya nga, bahala kayo. Kung ayaw nyo maniwala, sa akin yan. Kaya ako, hindi ninyo, mayroon ako sariling military. Yan ang hindi ninyo alam. Kaya nga sabi ko, papasukin ko, pag nagkita kami nung putang inang Marcos na yan sa Malacanang, ingungun-ngun ko yung mukha niya sa simento ng Malacanang. Kaya sabi ko nga sa mga PSG, yung mga presidential guard, pagigihin ninyo. Dahil pag ako nakapasok, aalis na kayo. Dahil sigurado may mangyayari sa inyo kung hindi kayo aalis. Ako nakahanda na ako. Kaya lang, yung pagpunta ko ng Maynila na yan, humanda na kayo. Ako, sinasabi ko nga sa inyo, hindi pa nangyayari, sinasabi ko na nga sa inyo, titirahin ko kayo. Kayong mga politiko, ipakukulong ko kayo lahat, pero gagawin kong legal. Ipapa-audit ko kayo. Maski napatay na yan tao, maski nasasabihin, dapat patawarin na natin si Enrile, matanda na. Anong pakialam ko kung matanda yan? Numero 1 magnanakaw yan. Kaya nga, yung trabaho ni Enrile, yung kanyang head office, yung Jakarta, nasa Malaysia. Para kung lalabas yung pundo, sasabihin niya, teka muna, akin na muna yung akin. Yan ang trabaho ni Enrile. Kaya, ewan ko lang kung ano pang mangyayari sa bansang ito.
bansang banal. Bababuyin ng Amerika, bababuyin ng China, bababuyin ng Iglesia ni Cristo, bababuyin ng Maharlikang General. Pagkatapos sasabihin ninyo ligtas, mga ulol kayo. Hindi ninyo alam. Masama ang loob nyo na hindi kayo mabahaginan. O Lady May, o nalantad na yung katotohanan. Di sige, gawin nyo. Sabi nyo, magpitpitan man ng bayag, hindi ninyo kaya. Dahil ako, meron akong sariling army. May advance party ako. Oh. Kaya yung, alam ko, kaya takot kayong, maski na anong pagmumura ko sa iyo, siguro kung pangkaraniwan tao lang yung magmumura sa iyo, eto na, ang papatay sa iyo, doon sa tao na yon. Pero ako, minumura ko kayo, pero wala kayong kibo. Takot kayo eh. Oh, bakit natatakot kayo? Kung talagang matapang kayo. Putangin na nyo. Kaya yung talampakan nyo, nandito. Ay, yung utak nyo, nasa talampakan nyo. Nakakaawa kayo. O, sige na. Tama na.